kasinungalingan. Yang si Raymond Palad, number 1, yan po ay nasuspinde sa practice of law for 1 year. 2, yan po ay abogado ni Kerwin Espinosa. Nahon ni Duterte ay dinimanda at inugnay kay Laila de Lima. Iisa ang abogado na mga umiiyak na testigo. Umani ng usapan online ang naging pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio sa kanyang programa sa telebisyon matapos niyang ibinahagi ang kanyang kaalaman patungkol sa umano'y koneksyon ng ilang personalidad na sangkot sa magkakaibang kontrobersyal na issue. Diretsahan niyang itinuro ang sinasabing iisang abogado na kumakatawan kina Ramil Madriaga at Kerwin Espinosa na si Attorney Raymond Palad. Ayon pa kay Topacio, nasuspende umano si Attorney Palad ng 1 taon sa pagiging abogado at inuugnay pa ito kay Laila de Lima. Kaya naman, direkta niyang tinanong sino nga ba ang nagbigay ng abogado kay Kerwin Espinosa at Ramil Madriaga. Dagdag pa niya, yung isang self-confessed drug lord, yung isa ay kidnapper, ang circle of friends pala nila ay ang mga hardcore na criminals. Bago may mga trolls tong administrasyon, mga ulalo, sinasabi na mas kapanipaniwala pa daw si Madriaga kaysa ron sa mga 18 Marines. Eh yung 18 Marines may video, may litrato, ha? Lahat. Meron, ha? May litrato ng maleta, may litrato ng pera, may litrato ng chopper, may litrato ng bahay ni Kimbo. Ha? May litrato ng mga sasakyan, hindi ka panipaniwala. Eto, wala ni ano. Anong pinakita? Yung birthday greetings ni VP Sara. Noong Rage Coalition, doon sa Club Filipino, may 20 yatang humingi sa akin ng birthday greetings. Grabe. Ganun po talaga pag public figure. Ngayon, tama. tignan natin ha. Eto ha. Eto ang mga dapat natin tingnan. Unang-una, yung abogado, hindi ko sinasabing porket kengko yung abogado, kengko na yung kliyente or vice versa. Okay. Pare-pareho naman kaming abogado. Hanap buhay po. Pero, tignan natin yung mga links. Okay. Yang si Raymond Palad ay sinungaling na abogado. Di ba sabi niya, ilang beses daw dumalaw si VP Sara sa jail kay Madriaga. Pinabulaanan mismo ni John Vic Remulla. Buti, dissenting tao tong si John Vic Remulla. Oo nga. Sinabi niya, hindi naman si Madriaga ang dinalaw. Ayun. Si Arnie Teves. Number 2, sabi ni Palad, ilang beses daw dumalaw kay Madriaga. Isang beses lang po pumunta sa Annex 2. Si VP, kasama ako. Si Arnold Teves ang dinalaw. Number 3. Number 3. Opo. Tinakot daw, sabi ni Raymond Palad, ni Teves, si Madriaga. Wala pong katotohanan yun. Walang katotohanan. Hindi nga sinasabi ni Madriaga yun eh. O, sinabi ba ni Madriaga? Wala. Bakit? Sasabihin ko sa inyo, baka hindi alam ng iba to. Pareho po si Congressman Teves at si Madriaga na Batang City Jail. Oo. Hindi bawal sa kanila. At saka yung sinasabi nilang bodega na pinagawa ni Teves. Wala po pinapagawang bodega si Teves dun sa Annex 2. Ano nang pinagsasabi nyo? Yun. Kasinungalingan. Yang si Raymond Palad, okay, para sabihin ko sa inyo, para lang alam nyo, para informed lang kayo, wala akong ini-imply na kahit ano. Opo. Number 1, yan po ay nasuspinde sa practice of law for 1 year doon sa kaso ni Hayden Ko Yes. at ni Katrina Halili. Kung naalala niyo yung sex scandal na yon. Opo. Abogado siya, Nino. Ni Katrina Halili yata. Okay. Oo. Nasuspindi yan 1 year. Opo. Number 2, yan po ay abogado ni Kerwin Espinosa na noong panahon ni Duterte ay dinimanda at inugnay kay Laila de Lima. Ito, factual to ha. Wala akong sinasabi. Kayo mag-conclude. Factual ito. Meron po tayong resibo dyan. Actually, hindi lang ako may resibo. I-google nyo lang sa internet. Kung sino yan si Raymond Palad. Okay, bakit ko nasabi yung kay Kerwin Espinosa at kay Attorney Raymond Palad? Dahil
Inamin ni De Lima na noong December 8, 2025, binisita niya si Madriaga kasama si Palad. Tinanong daw niya. Sinabi pa niya, devil's advocate. Ako, hindi ko naman pinalitan yung affidavit. Nag-search lang siya, nag-field lang siya ng searching and probing questions and answers. Ha? Opo. Alam niyo yan, si De Lima mahilig sa probing yan eh. Opo. Ha? Oo. Kung ano-anong pinoprobe niyan eh, ha? Oo. O bakit di? Di ba yung mga probe niya, yung mga investigasyon niya? Oo, di ba? O, So, di ba? ibig sabihin, attorney, maraming nawaw mali. Hindi, ang ibig sabihin, tinda niyo yung koneksyon, Kerwin Espinosa. Kliyente ko yung driver ni Kerwin Espinosa, sinabi niya, nagkita sa Singapore. Si Laila de Lima at si Kerwin malayo pa yung Espinosa, kwento. nung abogado ni Kerwin Espinosa, si Raymond Pala. Just see the connection. Okay. Oo. Opo. Ito pa, nakakatawa. Sabi ni de Lima, tinignan daw niya yung kredibilidad ni Madriaga. Okay. Sabi ni Luis Tro, kaya daw si Madriaga ay naroon sa hearing ay para tingnan yung kredibilidad ni Madriaga. Sinabi niya yun in an interview. Pero nung nandoon na po sila kahapon, nung tinitingnan ni Paulo Duterte, Congressman Paulo Duterte, yung kredibilidad ni Madriaga, sabi nila, hindi mo pwedeng questioning yan. Kita mo, paiba-iba ang sinasabi. Aside from the incredibility. And then, sinabi na nga ni Representative Rufus Rodriguez, polluted yan. Bakit? Miyembro yan ng Kidnap for Ransom Gang. Oo. Ako nga sinasabi ko, yung driver ko, katakot-takot na vetting yan. Opo. NBI clearance, police clearance, RTC clearance, background investigation pa. Meron pa akong investigative agency na pinapa-background ko yan. Magmamaneho lang yun. Hindi ko naman pinagtitiwalaan ng milyon-milyon. Eto, ni hindi mo imbestigahan. Grabe, Shady no? character. Pambihira naman. Pinaglululukon nyo kami. Sa kabila niyan, sige ha, okay. Di ba? Yan ang mabigat dyan sa pangyayaring yan. Parang si Trillanes lang yan eh. Magsasalita, wala namang pruweba, di ba? Sabi noong, di ba hindi sumipot yan? Opo. Sabi, dito daw sa BPI, merong mga bank account si Duterte. Sabi ni Attorney Salpanelo, sige. Ha? Sige. Tingnan natin. Hintayin kita rito. Pabuksan natin. Meron akong permiso. Di naman dumating. Wala akong sinasabi, ha? May expose po si Attorney Ferdinand Topacio, Victor Ingante, and Gregoria Gumpay. Sabi ni Attorney Topacio, itong abogado na si Attorney Palad ni Madriaga ay naging abogado din pala ito ni alleged noon at naakusahan nga na drug lord na konektado kay Laila de Lima noong DOJ Secretary pa si de Lima, itong si Kerwin Espinosa. So now you see the connections kaagad, no? And naging controversial itong abogado dahil na-suspend ito from the practice of law by the Supreme Court noong mga isang taon halos na hindi ito nakapag-practice. So, very interesting personality itong abogado na nag-aabogado para kay Madriaga. And sabi ni Atty. Topacio, napakasinungaling na abogado. So may mga abogadong sinungaling, totoo naman. At marami ring sinungaling at kawatan na politiko, totoo din naman, na mayroon ding matino na abogado at matino na politiko. Ayon. So it is not a generalization, but rather a statement of fact. Ibig sabihin po, naglalahad ng katotohanan batay sa mga datos at impormasyon si Atty. Topacio. Bakit po natin ito pinuntuhan? Sapagkat kung pati ang nag-handle na abogado dito kay Madriaga ay konektado sa mga kagaya po ni Laila de Lima na naakusahan ito sa pagiging sangkot sa drug trafficking using her connections noon sa gobyerno ni Noynoy Aquino bilang DOJ Secretary at naituro din according to revelations mula doon sa loob sa BJMP or sa jail facility sa Camp Bagong Diwa dyan sa may Bikutan sa Taguig na pumupuntayan siya dyan doon at inaayos ang mga affidavit, no? Pati po itong mga tauhan ni Romualdez
at iba pa na mga personalidad sa gobyerno ni Marcos para alalayan at mabuo po ang script na ibinigay kay Madriaga. Very interesting po ang naging revelations na ito ni Attorney Ferdy Topacio. Di po ba? Ibig sabihin po, 1 plus 1 equals 2. Kung ang isa ay sangkot doon sa trafficking ng droga at naging bahagi ng tinarget noon para durugin ng gobyerno ni Pangulong Duterte at ngayon nakabalik sa kumpas at pakinabang at proteksyon at pinupunduhan pa ni Marcos, speaking about Laila de Lima, na bahagi po ng pagtatabon-tabon sa sindikato nila Marcos at Romualdez, where malinaw naman po kung sino ang nag-connect dito kay Raymond Palad sapagkat binanggit ni Atty. Topacio, itong abogadong si Palad na nasuspend nga ito from the practice of law, muntik na madisbar daw ito, kagaya ni Larry Bobo Gadon na abusado, sabi ni Lovely G. Carmanila, watching from Saudi Arabia, OFW na wala. Hindi ko na makita. Victor Ingente from Malaybalay City. So, the circumstances ng pagiging questionable, nakakapagduda dito sa abogado na nag-handle kay Madriaga ay konektado sa mga dots. Ano po yung mga linya ng koneksyon? De Lima, Trillanes, Montivirus. At ito ay mga known ito na mga kagamitin kong term ni Atty. Panilo, pusakal na mga kontra Duterte, sagadsarin, rabid, die in the wool, no? Sagadsarin at napakalubha ang kanilang pagkagalit kay Pangulong Rodrigo Duterte to the point na nagkakaroon na sila ng obsessive-compulsive reaction kapag naririnig nila ang pangalan na Duterte, lalo na ang Rodrigo Duterte at Sara Duterte. So alam na kaagad, no? Dapat ganon pa lang. Ang sirkumstansya nito ay hindi na pinayagan sana na gamitin at bastusin at balahurahin o balasubasin o igawing balasubas nila Palad na to at nila Madriaga ang proseso ng impeachment. Pero dahil alam natin na from the very start, it's not about the impeachment. It's about the demolition attack. Para i-discredit, sirain, tapunan ng putik, at wasakin po ang anumang influence na mayroon si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte sa taong bayan. Kaya siya tinarget at ginamit itong criminal element na si Madriaga. Pangalawa, binanggit din po ni Atty. Topacio na ang mga pinagsasabi ni Madriaga ay hindi niya po alam, kaya hindi niya mabigyan ng detalye. No, doon sa pahayag na ginawa ni Atty. Ferdy Topacio, kung ibinigay lang po sa iyo ang script and you are not speaking from your own experience, from your own factual, direct involvement in your so-called operational activities na ginawa-gawang kwento lang. Halimbawa, sinabi niya Lubao, Pampanga na mall. Wala pong mall sa Lubao, Pampanga, mga kababayan. Imposible daw, sabi ng mga taga-Lubao, na magkaroon ng mall. Ang mall ay nasa San Fernando City at sa malapit sa Angeles, sa Clark papunta, not in Lubao. Walang mall doon na malaki. At hindi yon nagkaroon kailanman ng mall sa Lubao, no, mga kababayan. Baka grocery store mayroon. Isa pa, binanggit din ni Atty. Vic Rodriguez sa kanyang punto de vista na sinusugan niya ang punto ni Atty. Topacio na wala pong land bank dyan po sa may building ng DSOD sa Katipunan Avenue. DSOD is Department of Human Settlement and Urban Development, mga kababayan. At tiningnan ng mga aktual, ako pinuntahan ko rin ang lugar na yan, ang nandun po ATM machine ng land bank, hindi po branch ng land bank. So paano ka makapag-withdraw isang araw o makapag-cash in ng cheque na 84 million sa ATM machine doon sa venue o lugar na tinukoy niya. Kaya marami po talagang sablay, sabi ng mga abogado. Subalit alam naman po natin na sablay, script nga lang po ito no? Ginamit lang talaga si Madriaga. Pero sabi ko may kabayaran din yan, mga kababayan. Ana Ginyang, watching here. Thank you, ma'am. Mary Grace Di Makilala. Hello from South Cotabato. Maraming nanonood pag linggo and mga ganitong oras, 7:45 in the morning.
40 minutes lang na live, at least makakapagbigay si Ka Eric ng update. So, very obvious po na pagdating sa Senado, sakali mang maitutuloy at iaakyat ito sa Senado, ang target natin gagawin nila yan mga June, bago po magkaroon ng break ang Senate and House, kasi babalik yata ang regular session nila dito sa recess nila mga last week of May hanggang kalagitnaan ng June. And then, babalik na sila sa pagkakaroon ng muling regular session, July na, 4th Monday of July. So, bago magbukas o magsarado, sa June, ad interim recess nila, ay pwede pong iakyat ito. Pero may 60 days na deadline at ang 60 days session ay matatapos yan sa katapusan ng May according to calendar of session days, no? Kailangan makapag-submit, no, ang House Committee on Injustice upang magkaroon ng panahon na mababasa ito ng bawat miyembro ng House of Representatives. If there are 322 members of the House of Representatives, kung tama ang bilang ko, kailangan po magkaroon ng 108 na mga pipirma, na mga buaya na alipores ni Marcos at Romualdez in the House of Representatives para po matransmit ang articles of impeachment. It's another thing kung kaagad na magbubuo ng Senate Impeachment Court, because it is only exclusive to the Senate na doon gagawin ang trial, at ang pagiging impeachment court is exclusively granted only by the Constitution to the Senate, para lang sa Senado. While the impeachment complaints are initiated at the House of Representatives, the trial and the decision shall be held by the Senate. Gagawin po yan ng Senado bilang mandato sa Constitution. Yun pong tinatawag na doktrina ng sui generis. Kung iba mag-pronounce dyan, sui generis. Pero sabi ng mga abogado, sui generis daw po yan. Ang ibig sabihin, a class of its own. The Senate will be an impeachment court while it is a Senate. So, ang function sa pagiging impeachment court ay sa Senado. At i-apply dyan ang rules of evidence, rules of court, supplemented by the rules of impeachment court. Yan. Pagdating doon, sigurado pipilit-pit ang bayag ni, ni Madriaga at ni Palad sa kanilang bonggang-bonggang kasinungalingan. Pero then again, let us not be misled na para bang may pag-asa pa tayo sa House of Representatives. No. With people like Santong Kabayo, Banal na Aso, Benny Abante, preaching the words of God at doing the goods presented by a devil, eh di anong ma-expect mo dyan? Di Santong Kabayo nga. Pastor-pasturan ang tawag sa kanya, di ba? Kumilected yan, ha? Hindi po elected ng mga taga-Maynila. Kumilected. Kumilik ang naglagay sa kanya. Dinaya nila yung taktika na no second placer can replace a candidate kapag ito ay na-disqualify. Pinadisqualify yung kanyang kalaban. Siyempre, for a prize. Magkano ba? Benny, Banal na Aso. Magkano ba? Alam na. Sindikato din kasi itong George Garcia na to at mga kasabwat niya sa Comelec. Alam na natin yon. So, they have the numbers, yes. They only need 108 or 107 nga lang ang sabi ng House Committee or House Committee on Justice. They pronounced na they can only have 107 by now. Pero bakit pa nila ginagawa ang mini trial ala Kangaroo Court? Obvious. The purpose is 3, or the purposes are 3. 1, ipahiya, bastusin at maglunsad ng propaganda attack na negatibo o tinatawag na black propaganda laban kay Sara Duterte. At ang kanilang entablado at plataforma, ang kanilang tinatawag na mini Kangaroo Court trial dyan sa may House Committee on Injustice. Pangalawa, mag-inject ng pagdududa, doubt. Doon po sa mga nagdududa pa at nag-aalangan, yung mga hindi decided
na political groups or section ng ating mga mamamayan, and they want to have a balanced and objective view, not because of their political bias, but because of the reality that they want to acquire facts about the case. Mayroon pang mga ganyan na mga Pilipino, ang purpose po mag-inject ng pandaraya at mga kalituhan. Kaya nila ginagawa ang mini kangaroo court trial, and criminal elements like Madriaga are being used for a fee, no? Siyempre milyon 'yan. Hindi naman po 'yan basta-basta itaya ni Madriaga diyan kung walang bayad ang kanyang mga serbisyo. At may mga bargaining 'yan. That should be obviously understood already.